Nagkagulo ang mga pulis at media nang tila umusok nga po ang paputok na ipinipresenta ni PNP Chief Bato de la Rosa dyan sa Bukayo, Bulacan kahapon. Panoorin po ninyo ito. Sa takot na pumutok na ang tinaguriang Goodbye de Lima, nagtakbuhan po ang mga tao sa paligid. Kasama po dyan ang PNP Chief. Nang hindi sumabog, inihagis sa kalsada ang paputok at binuhusan ng tubig. Ang biro ni De La Rosa, ayos lang, nakantsawan siya sa kanyang pagtakbo. Kahit sino naman daw mapapatakbo kapag nalagay sa alanganin tulad ng sitwasyon na yan. Nagpunta si De La Rosa sa Bukawi kahapon para inspeksyonin ang mga pagawaan at tindahan ng paputok. Kinumpiska nila ang iba't ibang klase ng ipinagbabawal na paputok, gaya ng Piccolo, Plapla, Super Lolo at Goodbye Philippines. Arestado rin ang 11 nagtitinda ng mga iligal na paputok. Bahala na kung kantyawan niyo ako na tumakbo ako. Okay lang sa akin yun. Kayo nga, tumakbo rin kayo eh. Hindi lang naman ako tumakbo. Pati kayo tumakbo, iniwan niyo mga kamera niyo, di ba? Okay? Patas na tayo, patas na tayo. Bahala na kung walang kita, walang ganansya, walang profit. Importante safe lang mga tao. Nagsagawa ng inspeksyon si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Samantala, ilang ilegal na paputok naman ang nakumpiska ng PNP sa inspeksyon sa Maynila. Report mula kay Waywaya Makalma. Biglaang nagsagawa ng inspeksyon si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa Bukawi, Bulacan ilang araw bago magbagong taon. Ipinakita pa ni Bato ang mga bagong pangalan ng mga iligal na paputok na gaya ng Goodbye de Lima at Ultraman Pacquiao. Kaya naman bago pa ito magamit ay inilagay na ito sa isang drum na puno ng tubig nang sa gayon ay hindi na ito magamit pa. Aprobado naman kay General de la Rosa ang mahigpit na pagsusuri ng mga pulis sa lugar, lalo't inaasahan na magsisimula ng dumagsa ang mga mamimili hanggang sa bisperas ng bagong taon. So far, okay naman, satisfied na. May nahuli naman sila. At from time to time, umiikot naman sila. Basta 24 hours ito hanggang sa matapos, didiretso ang inspection nila para hindi talaga masigitan yung display nila dyan ng mga illegal na paputok. Nangako naman si Mayor Eleanor Villanueva na mahigpit nilang babantayan ang pagbebenta ng mga illegal na paputok, lalo na ang mga fly-by-night na tindahan. Ngayon po ay mas pinaghihigpitan po natin katulong po ng BFP at ng PNP ang paghihigpit po sa mga illegal na mga paputok at pinaghihigpitan din po natin yung pagsunod sa lahat ng safety measures na ipinapatupad ng ating pamahalaan. Tayo po ay binibisita from time to time din ng mga emergency respondents natin. Pagkatapos ay sa Maynila naman nagtungo si De La Rosa na kung saan umaabot sa 200 hanggang 300,000 ang halaga ng mga iligal na paputok na kanilang nakumpiska. Ayon kay MPD Chief Joel Coronel na simula December 16 sila nagsagawa ng intensibong pagbabantay sa mga nagbebenta ng mga iligal na paputok. Nangunguna pa din sa listahan na nakumpiskang paputok ay ang Piccolo. Kaya naman umapila na si Bato sa publiko na huwag nang tumangkilik ng mga iligal na paputok upang makaiwas sa disgrasya. Bahagyang nataranta ang mga pulis at mga miyembro ng media na nagtungo kanina sa Bukawi, Bulacan. May lumabas kasing usok sa ipinakitang iligal na paputok ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ang paputok tinawag na Goodbye de Lima. Samantala, nadagdagan pa ngayong araw ang bilang ng mga biktima ng paputok. Live mula sa Quezon City, may report si Marie Zumali. Marie. Karay na araw-araw na nga ng mga otoridad yung pag-inspeksyon sa mga pamilihan ng mga puputok. Pero kanina mismo si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na ang nag-inspeksyon para masigurong lahat ng panuntunan sa pagbebenta ng mga paputok ay nasusunod. Mismo si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang nag-inspeksyon kanina sa mga pagawaan at tindahan ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan. Ipinresenta sa media ang mga nakumpiska raw na iligal na paputok. May Piccolo, Pacquiao, Super Lolo, Atomic Bomb, Og Thunder, Plapla at Goodbye Philippines. Kasama rin dito ang isang paputok na ang pangalan, Goodbye de Lima. Pero habang hawak ito ni De La Rosa, may tila lumalabas sa dulo nito. At dahil sa taranta, ang Goodbye de Lima, naiitsa niya na agad kinuha ng isa pang pulis.
Inihagi sa kalsada at saka binuhusan ng tubig. Ewan ko kung merong bad omen or what. Basta, importante, hindi tayo nasabugan. Bahala na kung kantyawan nyo ako na tumakbo ako. Okay lang sa akin yun. Kayo nga, tumakbo rin kayo eh. Hindi lang naman ako tumakbo. Pati kayo tumakbo, iniwan nyo nga kamera nyo, di ba? Patas na tayo, patas na tayo. Nang tanungin ko kung ano ba ang tamang gawin sakaling mangyari sa iba ang nangyari sa kanya, sagot ni Bato, First reaction mo daw, bitawan mo, di ba? Normal yun. Bibitawan mo talaga pag kita mong umusok na hindi mo pa sinindihan, umusok na, bitawan mo talaga. 11 nagtitinda umano ng mga iligal na paputok ang sasampahan ng kaukulang kaso ng pulisya. Nangako naman ng PNP na 24 oras sila magbabantay para di na makalusot ang mga magtatangkapang magbenta ng mga iligal na paputok. inilubog din sa tubig ang iba pang mga iligal na paputok. Ibabaon daw ito sa lupa para di na raw ma-recycle. Mula Bulacan, bumiyahe naman pa Binondo sa Maynila si De La Rosa. Isa rin itong puntahan ng mga gustong makabili ng paputok. We have noticed that the sale and distribution of pyrotechnics has remarkably gone down compared to previous years. Most sellers or distributors have scaled down their operations. That's why if you will go around Divisoria ngayon, kaunti lang po ang makikita yung nagbebenta ng pyrotechnics. But nonetheless, in coordination with our Firearms and Explosives Office in Camp Crame, we were able to conduct police operations. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng mga otoridad tungkol sa mga bawal na paputok at pampaingay, may ilan talagang pasaway. Sa Bangged Abra, isang 21 anyos na lalaki ang pinaputukan ng boga sa mukha ng isang menor de edad. Kwento ng biktima, nagbibiruan lang daw sila nang bigla siyang tutukan ng boga na gawa sa pinagdugtong-dugtong na lata. Tinamaan ang mata ng biktima dahilan para mamula at mangitim ang ilalim na bahagi nito. Ang mga biktima naman ng paputok sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center nadagdagan ngayong araw. Sa datos ng Department of Health, 103 na naitalang firecracker-related injuries, habang isa naman ang nakalulo ng fireworks at isa ang tinamaan ng ligaw na bala. Ayon kay DOH spokesperson Eric Tayag, kasalukuyan nagpapagaling sa Veterans Regional Hospital ang 27 anyos na tinamaan ng bala sa ulo habang nasa loob ng kanilang bahay sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Sa ngayon, patuloy ang paghahanda ng mga kagamitan sa ilang ospital para sa salubong 2017 tulad sa Tondo Medical Center. Compared to last year, no, nung this time, naka-12 kami last year during this time. So, mas maganda yung census ngayon, mababa. 5 pa lang daw ang pasyenteng isinugod sa kanila pero nakahanda na sila para sa mga biktima ng ligaw na bala, pananaksak at aksidente sa kalsada na dulot ng kalasingan. Kara, kung si General Baton tatanungin na nais niya na wag na lang sana daw magpaputok yung publiko para iwas disgrasya. Kung pagbabasehan daw kasi Kara, yung nakaraang pagsalubong sa bagong taon, base dun sa tala ng Philippine National Police, mahigit 900 yung nadisgrasya. Sabi ni DILG Secretary Mike Sueno, sana raw ay mapababa ito ng higit sa kalahati o 400 kung talagang hindi maiiwasan yung pagpaputok. Pero kung si General Baton tatanungin, sana raw hanggang 200 na lang o di kaya ay wag nang madagdagan pa yung higit sa 100 na nadisgrasya bago pa man ang bispiras ng bagong taon. Kara? Maris, para sa kaalaman ng publiko, ano yung parusa sa mga mahuhuling nagbebenta ng mga iligal na paputok? Kara, doon sa mga mahuhuli at mapapatunayang nagbebenta ng mga illegal na paputok, 20 to 30,000 pesos na multa at 6 months hanggang 1 year na pagkakakulong. Kumukonti na raw po ang mga gumagawa ng mga iligal na paputok na ubod ng lakas at ubod na nakakapaminsala. At na ngayon, nasa Bukawi, Bulacan, live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Mike, medyo nakakangiti na nga ngayon yung ilan sa mga gumagawa ng paputok dito sa Bukawi dahil ayon nga sa kanila ay naabot daw nila yung kanilang kota at yung produksyon ng kanilang mga order. Pero yung mga gumagawa naman ng illegal na paputok, Mike, medyo nararamdaman ng araw ngayon yung pagbaba ng demand sa kanilang mga produkto. May tao nga kasi ako. Sa isang liblib na lugar dito sa Bukawi, Bulacan, natuntun namin si GP. Aminado si GP, gumagawa siya noon ng paputok na Goodbye Philippines. Dati kasi nung una, may nagpagawa sa akin, pare, gawa mo nga ako ng medyo malaki. Ano kaya magandang itawag? Sabi niya gano'n. Nag-isip ako ngayon, sabi ko, pwede siguro Goodbye Philippines. Oo nga, maganda ika. Doon nag-umpisa yun eh. Hindi birong paputok ang Goodbye Philippines na nakilala noong mga nakalipas na bagong taon dahil sa sobrang lakas nito.
Minsan ang sinubok ng QCPD bomb squad ang lakas ng Goodbye Philippines. Sabi ni JP, hindi na siya gumagawa nito ngayon. Bibihira na rin daw ang nangangahas na gumawa ng mga malalakas na paputok dito sa Bukawi na nakilala sa iba't ibang mga tawag tulad ng Kabase, Bin Laden, Yolanda. Kasi yung order ng tao nawala. Bakit kumonti yung order nun? Ba't nawala yung market? Siguro sa ni Pangulong Duterte, sa kampanya niya. Ayon sa Bulacan PNP, maigpit daw nilang ipapatupad ang firecrackers law. Ang ginagawa ng Bulacan PNP, we are strictly implementing yung Republic Act 7183 regarding dito sa firecrackers law to make sure na ma-minimize yung mga incident involving dito sa firecrackers. So, kung nahuli namin sila talagang to the police of the law, walang usually kasi maraming nakikiusap na pagbigyan, pero by this time talagang pag nahuli sila, talagang hindi namin sila pagbibigyan. Kung noong manakarang araw na mo problema pa, ngayon, ang ilan sa mga legal na gumagawa ng paputok, nakakangiti na. Naabot na raw nila ang kanilang kota sa kabila ng mga pinagdaanang balakid tulad ng ibinabang work stoppage order ng Labor Department. Nakakatuwa, di ba? Masaya ho kami kasi kahit ho maraming aberya ang nangyari, tapos naging maayos naman ang takbo ng paputok namin, yung production namin. Okay naman po. Kung ikukumpara no nakarang araw sa maghapon ngayon, medyo nakikita natin mas umigi-igi yung dami ng mga pumunta dito mga mamimili, no. Pero ayon sa ilang mga dealers, matumal pa raw itong may tuturing kung ikukumpara ng nakaraang taon.